May referral man o wala, pwede kang mag-apply sa DSWD Financial Assistance at paano ang mga proseso at paano tayo mag-a-apply. Di ibig sabihin na kinumit mo kami na may matatanggap. Ito ulit-ulit sabihin, test us. Kahit na walang referral, right here, right now, pumunta kayo sa kahit na anong DSWD office, kahit wala kang referral, tutulungan ka ng mga social worker namin. Ayan, narinig niyo mismo kay Rex Gatchalian, ang sekretary ng DSWD o Department of Social Worker and Development. Hindi na kailangan ng padrino o referral letter para lang makahingi ng tulong sa ahensya. Tumatanggap naman talaga ng referral ang DSWD pero hindi lang sa mga public servants. Kasama na rin dito ang galing sa simbahan, sa mga homeowners association, sa public service shows at sa mga good Samaritan. Ayon pa rin sa kanya, hindi na kailangan ng referral, may dala ka man o wala, siguradong pakikinggan ka ng DSWD. Pero hindi ito nangangahulugan na makakahingi ka agad ng tulong dahil may proseso po sila na sinusunod. So paano naman ang proseso ng pag-apply sa DSWD? Yan naman ang ipapaliwanag ko sa inyo ngayon at dapat nyong sundin. Alamin muna ang tulong na kailangan mo. May iba't ibang programa ang DSWD katulad ng AX o Assistance to Individual in Crisis Situation, katulad po ng financial, medical, educational, burial assistance at kasama rin dito ang mga 4Ps, ang Pantawid Pamilya Pilipino Program at ang livelihood kung nais nyo magkaroon ng negosyo. Importante ito kasi magkakaiba ang mga requirements ng bawat programa ng DSWD. Susunod ay pupunta tayo sa DSWD office. Pwede tayong mag-walk-in kahit walang referral. Pwede tayong pumunta sa DSWD Field Office, sa Crisis Intervention Unit o sa CIU. Minsan may satellite payout din sa ospital o sa LGU. So alamin nyo lang sa inyong lugar. Hindi required ang endorsement ng kahit na sino. Susunod, mag-register at magpaliwanag ng sitwasyon. Sabihin kung bakit humihingi ng tulong. So halimbawa, medical hospital bills, pambili ng gamot, funeral o burial, education, ibang emergency crisis, at i-interviewin ka ng social worker. So magpasa ng requirement. Ang karaniwang hinihingi ay ang valid ID, barangay certificate o certificate of indigency, mga dokumento depende sa tulong katulad ng medical abstract o kaya ay mga reseta. Pwede rin school assessment kung educational at death certificate naman kung burial ang inyong hihingi na assistance. Hintayin ang approval. I-evaluate nila ang application mo. Kapag na-approve na, bibigyan ka ng cash assistance o guarantee letter o kaya ay isasama ka sa programa na 4Ps. So saan ka naman pwede mag-apply? Dito sa Metro Manila. So pwede kang pumunta sa mga DSWD offices o satellite offices sa NCR, sa National Capital Region po tayo. Halimbawa sa DSWD Central Office, dyan po yan sa Quezon City. At DSWD NCR Field Office o kaya ay sa mga satellite offices. Marami po yan. Meron po yan sa Ligarda, meron po yan sa Baclaran, Camanaba, Pasig at Rizal. So depende po yan sa inyong lugar kung saan kayo nakatira. Ang mga importanteng bagay na dapat na namang malaman, ang halaga ng pera na bibigay ay nakadepende sa assessment ng social worker. So pwede po yan mula po hanggang 1,000 hanggang 10,000 o higit pa. Base po yan sa pangangailangan at approval. Ang tulong na 10,000 pababa ay kadalasan pwedeng makuha the same day. Tandaan nyo kung kumpleto ang mga requirements. Paalala po, libre po ang proseso sa opisina ng DSWD. So iwasan natin ang mga picture at mga middleman, hindi po natin yan kailangan. Oras ng pagpoproseso at dami ng tulong ay base sa assessment ng social worker at dokumentong inyong mga isusumite. DSWD contact information kung sakaling kung gusto nyo, magtanong muna bago pumunta. Andyan po ang kanilang DSWD hotline at ang kanilang email. Pwede nyo po silang tawagan o i-email. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. Huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming salamat po at huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.